Paano gumawa ng broker's account at malink ito sa MT5. All you need to do, since nagbigay na kami ng link sa inyo, much better na i-copy nyo po ito and then i-paste nyo po siya mismo sa notes ninyo. Para mas madali nyo na lang makopy yung link. Ika-copy nyo kasi yung link para ma-open nyo po siya sa browser. So, pwede po yung gagamitin natin dito, pwede Safari, pwede din po yung Google Chrome. So, pwede din po itong Safari. So, after dyan, okay, i-paste nyo lang po sa browser. Paste and go. And, ayun, okay, nag-loading na siya. So, after nun, dito ka sa open, huwag kayong ma-confuse kung live account yung una po namin pina-open sa inyo. Okay, much better, mag-open ka muna ng live para i-complete mo na lang po yung mga necessary documents para at least kung ready ka na, pwede ka nang mag-trade on your real account. Okay, so fill up ka muna para sa real account mo. Okay, sample. And the moment ma-fill up nyo po yan, kung na-notice nyo po, 8 characters used, one at least uppercase. Okay, so isang uppercase, ibig sabihin big letter, at isang lowercase small letter. Tapos kailangan merong number and merong special character. So si special character, it's either exclamation ba yan, merong ganitong at. Okay, so ito sample, mag-create ako ng password. Okay, so bigyan ko kayo ng sample. Okay, may big letter, tapos nilagyan ko ng at. Okay, tapos yung apelyido niya, tapos binigyan ko ng 1. Okay, so ibig sabihin kung nag-green po yan, ibig sabihin tama po yung ginawa natin. Wala na pong problema. Okay, pwede na po hindi nyo lagyan ng referrer. Okay, so open live account. Okay, pwede nyo po i-save yung password para at least hindi mo makalimutan. Okay, so fill up mo lang yan. Okay, fill up mo lang yung details. Kung gagamitin mo po yung pinas na address, pinas din po yung address mo. Okay, so next. Just make sure kung pinas po yung ginamit ninyo, pinas din po yung mga documents ninyo like passport or pwede din po aside from that yung proof of billing such as cedula. And dito, click mo yung MetaTrader 5. Tapos dito, click mo yung standard STP. Click mo yung, ayun, currency nyo po, USD. Tapos create a password of your account. So, pwede kahit anong password. Okay, para hindi ka malito, pwede din yung password na ginawa natin kanina. Agree. Okay, kapag ganun, kapag naglo-loading, i-swipe up mo lang. Okay, lalabas yung submit. Okay? Tapos, after dyan, huwag kang mag-alala, not necessary na mag-deposit ka na agad. Okay? Pwede, proceed ka muna sa ID verification. So, sa ID verification, okay, dito nyo po isa-submit yung passport, yung mga documents na kakailanganin ninyo. Okay? So, yung mga ID nyo po, kung Pinas yung gagamitin mo, passport sa Pinas, Philippine passport, and then yung mga document po importante, pwede din po cedula or any proof of billing. Okay? Tapos, after nyan, kasi wala pa akong sinubmit, okay, just make sure lang po na as much as possible po, approve po siya bago kayo mag-proceed. Okay? Back to home. Ayun, back to home na. So, after back to home, ayun, nakikita niyo na siya. Meron ditong live and demo account. So, since hindi ka pa na-approve, no? Or hindi ka pa magla-live account, i-click mo lang dito yung demo. Ayun. So, sa pag-click mo ng demo, again, kung gusto mag-click sa live, open mo yung live. And then, since wala pa naman, click mo yung demo. Okay, andito po yung option, no? Live or demo. Okay? After nyan, open demo account. Okay? So, MT5 yung pinili natin. Same pa din. Tapos USD. So, as much as possible, maganda po yung leverage na 100 is to 1. Okay? Para at least, as if natin na real account mo na to. Tapos, yung magandang account balance para reality siya, let's say $1,000. Okay? Tapos, scroll down, click mo yung submit. Pagkatapos mong maklik sa submit, okay na. May email na darating sa'yo. Download po kayo ng MT5. Okay? It's either sa Play Store or pwede din sa App Store. Okay, so i-download nyo lang po si MT5. Again, si MT5 po yung i-download. Hindi po si VT Markets. Okay? So, diba? MetaTrader 5. Okay? So, ito po yung lalabas. Since may demo account na kasi ako dito. So, yung gagawin mo lang po dyan, para po, the moment na ma-download mo na siya, na akong accounts, no, may accounts na ako. All you need to do na lang, click mo lang yung plus sign, tapos search mo po dito yung brokers. Okay? So, sa brokers po, i-search mo dito yung VT Markets. Ayun, kasi dito po yung broker natin. Ito nyo po i-login yung nasa email ninyo.
na sinend ni VT Markets. So, ito po yung in-email ni VT Markets. All you need to do, ikakopy mo lang yan. Okay? Huwag nyo pong i-type, i-copy nyo po talaga. Okay? So, login. Okay? Copy mo yan. And then, yung password din, i-copy and paste. Okay? Copy. Yan din, i-copy. Huwag nyo pong i-type ha. I-copy po talaga kasi may mga special characters na mahirap po siyang i-type. Okay? Paste mo lang. And after dyan, you're done. Okay? All set na po. Okay, so, click nyo po yung trade. Okay, automatic na po yan. Tapos, set up mo lang po si quotes. Okay? So, kung i-click nyo po si quotes, pwede lang po i-swipe nyo po pa left or i-click nyo po yung may pencil sa taas para ma-delete nyo po yung mga pairings na hindi naman po natin gagamitin. Okay, usually po yung pairings na ginagamit po natin ay DJ30 and pwede din po yung XAUUSD. Okay? So, si XAUUSD po, as much as possible, kailangan meron pong VIP for demo. Usually, kapag wala po siyang VIP, yung lalabas po dyan, mag-error po yan, lalabas po ng tradable pair po siya. Okay, so and then you're done. So yan na po. You're done. Pwede ka na pong mag-trade. Pwede mo na i-click si trade.